Magandang araw mga boss. Ang problema ni customer, mapadaan sa humps, mapadaan sa lubak. May mga lagutukan dito sa harap sa pangilalim niya. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, para hindi naman mapagaso si customer ng malaki, ima-manual check up ko yan. Kakalasin ko bawat pyesa, tapos i-check ko kung kailangan siyang palitan. Sa totoo lang mga boss, mula nang nabili itong sasakyan, wala pang pyesang napalitan dito. Kaya yung mga tornilyo nito talagang mahigpit. Dahil first time pa lang matatanggal. Una mga boss, luwagan ko itong nut dito sa tie rod. Tapos pinalo ko ng ball hammer itong steering knuckle niya para makalugyan at bumitaw itong tie rod dito sa steering knuckle. Tapos yung nut na naglalak dito sa tie rod, kung makikita nyo, niluwagan ko yan kanina, hihigpitan ko muna yan. Para just in case hindi sira yung rack end, hindi magbago yung alignment pag pinalitan ko ng tie rod. Kung makikita nyo mga boss, itong tie rod, tinatanggal ko na yan. Para makita nyo kung paano ko i-manual check up itong rack end niya pag natanggal ko itong tie rod. Ayan mga boss, wala pang kalog itong rack end at nung binitawan ko, hindi pa siya bumagsak. Pero itong tie rod mga boss, kung makikita nyo, kalog na siya. Kaya for replacement na yan. Dito naman ako sa stabilizer link. Kung makikita nyo, gumamit ako dyan ng number 17 na box wrench. Niluwagan ko yung nut nyan mga boss. Ayan kung makikita nyo. Tapos dito naman sa taas, ginamitan ko yan ng socket wrench na number 17. Tinanggal ko yung nut. Tapos gumamit ako ng tubo, idiniin ko yung stabilizer bar para matanggal ko itong stabilizer link. Dito kasi sa stabilizer bar mga boss, nakakapit itong stabilizer linkage. Pero bago ko check upin yun mga boss, dito muna ako sa brake caliper. Gumamit ako dyan ng socket wrench na number 14 para luwagan ko yung 2 bolt na number 14. At dahil dalawagan ko na yan, tanggalin ko na yung 2 bolt. Tapos iaangat ko na ngayon itong brake caliper. Dahil nga sa ang check upin ko naman dito mga boss, itong brake pad niya. Kung makikita nyo itong brake pad mga boss, makapal pa rin naman. Kaya ang gagawin ko dyan, tatanggalin ko muna itong brake pad. Dito naman ngayon ako sa ball joint mag-check up. Para ma-check up ko yung ball joint nito mga boss, kailangan maihiwalay ko itong shock absorber dito sa steering knuckle. Gumamit ako dyan ng socket wrench na number 17. Kung makikita nyo, meron siyang bolt and nut mga boss. Ayan, nalawagan ko na yung isang bolt. Natanggal ko na rin yung nut. At dahil sa dalawa yung bolt and nut na nakalagay dito sa shock absorber, kailangan matanggal mo rin yan mga boss. Para pag nag-check ka ng ball joint, hindi ka mahirapan. Ito kasing pag-check up na gagawin ko mga boss, yung sinasabi ko sa inyong manual check up. Talagang kakalasin ko yung ball joint para makita ko kung sira talaga siya. Mas the best kasi yung kaysa yung mga inuuga-uga mo lang yung gulong, mas maganda yung ganyan, kalasin mo na lang para sigurado na pag hinatulan ko yan ng sira, totoong sira. Para matanggal mo itong ball joint mga boss, meron niyang bolt and nut, pero meron kang cutter pin na tatanggalin dyan. Kung makikita nyo, ayan yung tinanggal ko. Dahil nga sa first time ito mga boss, ginamitan ko muna ng penetrating oil dyan para hindi ako mahirapan magtanggal ng mga bolt and nut dito sa ball joint. Gagamit ako dyan ng socket wrench na number 17 para matanggal ko itong nut dito sa steering knuckle na umiipit naman dito sa ball joint. After ko matanggal yung nut, gamit yung ball hammer, papaluin ko tong bolt mga boss para bumitaw siya dito sa steering knuckle. Yan kasi mga boss yung nagpapahigpit dito sa steering knuckle para itong ball joint wag bumitaw dito sa steering knuckle. Nakita nyo, pinalo ko na pababa itong lower arm para lumuwag itong ball joint. Pag maluwag na yan mga boss, uga-ugain mo na lang itong steering knuckle paangat para bumitaw siya sa ball joint. Tapos i-manual ko na i-check itong ball joint. Kung makikita nyo, wala na rin. Ito yung pinanggagalingan ng lagutok. Ayan mga boss, ugain ko yan, diba? Lakas ng kalug eh. Kaya pag nalubak o kaya napadaan sa humps, yun, makakarinig ka na ngayon ng lagutok. Sa pagtanggal niyan mga boss, meron yan 3 nut na number 17 na tatanggalin ka. Itong 2 nut na tinanggal ko dito sa harapan mga boss, ang style ng bolt niyan, stud bolt, meron siyang spline. Kaya nang tinanggal ko yan, pinalo ko yan pataas. Tapos dito naman sa pangatlong nut na tatanggalin ko, madali lang yan mga boss dahil sa bolt and nut lang yan. Pag natanggal mo yung nut, pwede mo nang hugutin itong bolt. Ayan mga boss, natanggal ko na yung nut, di ba? Bali 3 nut na yan natanggal ko. O pwede mo na ngayon iangat itong bolt. O di ba? Tanggal na. Dito naman sa 2 bolt mga boss, ang style kasi yan, stud. Kaya ang gawin nyo dyan, paluin nyo naman yan paangat para bumitaw siya dito sa ball joint. At dahil sa wala nang nakalagay dyan ng mga bolt and nut mga boss, pwede mo na ngayon tanggalin itong ball joint. Kaya lang, medyo maskip lang yan. Pero matatanggal mo yan, diskarte lang para bumitaw siya dito sa lower arm. O di ba, bumitaw na itong lumang ball joint. Ito na ngayon mga boss, yung bagong ball joint na binili ni customer. Sa paglagay niyan mga boss, madali lang naman, same procedure. Itusok mo lang yan dito sa butas ng lower arm mo. Tapos, kung masikip, medyo paluin mo lang siya ng kaunti. Tsaka mo ngayon ilagay yung huling bolt na tinanggal mo. Yan muna yung unahin nyo mga boss. Tapos, isunod mo naman itong stud bolt, pero pahiram mo yan ng grasa
para pag hinigpitan mo yung nut, hindi ka mahirapan. Kasi nga, meron niyang spline na medyo masikip yan kapag hinigpitan mo. Pero pag may grasa yan mga boss, saglit lang yan. Ayan mga boss, di ba? Pares ko nilagyan ng grasa. Tsaka mo ngayon ilagay na dito sa lower arm mo. Gamit ka ng ball hammer mga boss. Paluin mo muna itong stud bolt para yung spline niya pumasok sa spline ng ball joint. At kung sa palagay mo, kumapit na yung stud bolt mo dito sa ball joint, o ilagay mo na ngayon yung nut niyan. Tig-isa sila. Yung isa, medyo maluwag pa yan mga boss. Kaya ang ginawa ko, paluin nyo lang yan ng ball hammer mga boss yan. Para sumiksik siya. Tapos dito naman sa pangatlong bolt mo, yung bolt and nut na, o ilagay mo na rin yung nut niyan. Pag naipakapit mo na yan sa thread niya, pwede mo na ngayon i-final yung higpit gamit itong socket wrench mo na number 17. Siguraduhin nyo lang mga boss na yung pagkakahigpit nyo ng mga bolt and nut ay mahigpit para hindi kayo magkaroon ng problema. Ngayon, dito naman sa stud bolt niya, di ba? Pag hinigpitan nyo yan, dahan-dahang bababa itong stud bolt, maiipit ngayon itong ball joint ng lower arm. Ganon din dito sa isang stud bolt mga boss, yung nut niyan, higpitan nyo rin siya para itong ball joint matibay na yung pagkakapit niya dito sa lower arm. O di ba mga boss, kung ganitong klase yung sasakyan nyo, kung palit lang ng ball joint, nakita nyo naman, napakadali lang. Pero bago ko i-final yan mga boss, tanggalin ko muna itong stabilizer linkage para makita nyo kung bakit kailangan ko yung palitan. Kita nyo, kalug na rin, mas malala pa yan sa ball joint. Ilagay ko na ngayon itong steering knuckle dito sa ball joint. Nakita nyo mga boss, ano? Ipinasok ko lang yan, tapos uga-ugain nyo lang yan. Tapos yung bolt niya mga boss, ilagay nyo na yan. Ayan mga boss, ano? Huwag kayong mag-alala mga boss, kasi yung bolt na yan, baligtaran naman yan. Hindi yan katulad ng iba na meron siyang spline o meron siyang guide. Basta pag inilagay mo na yan mga boss, siguraduhin mo lang na mahigpit siya. Kasi ayan yung magpapasikip dito sa steering knuckle para maipit nyo ng maayos itong ball joint. At pag okay na yung pagkakahigpit mo, ilagay mo na ngayon itong cutter pin. Importante yan mga boss, dahil nga sa walang spline itong bolt. Kaya ayan yung maglalak dito sa nut para hindi siya umikot. At pag okay na, pwede mo na ngayon i-connect itong steering knuckle dito sa shock absorber. Ilagay mo na ngayon yung dalawang bolt dyan mga boss. Ayan yung isa, kita nyo nilagay ko na. Ito naman ngayon yung pangalawang bolt, ilalagay ko na rin siya. At syempre naman, ang kasunod niyan, pwede mo na ngayon ilagay yung tig-isang nut niyan. Tsaka mo ngayon gamitan niya ng impact wrench mo at i-final mo na yung higpit. Dito naman ako sa pagkabit ng brake pad mga boss, dahil sa nakalas ko na nga yan, gamitan ko na yan ng brake cleaner. Lilisan ko itong rotor disc niya para kung may kumapit na malagkit dyan, matanggal. Ganon din dito sa brake pad. After ko maliha yan mga boss, inisprayan ko rin yan ng brake cleaner. Alam nyo mga boss, kahit na nasagasaan ko lang yan sa pagkalas ko ng ball joint, importante na pag ibinalik nyo yung brake pad, linisan nyo na rin yan. May possible kasi kapag ibinalik nyo yung brake pad na hindi nyo siya nilinisan, yung mga buhangin na kumapit yan, pagmumulan lang yun ng ingay pag nagpreno si customer. Isa pa, abala pa yun pag nagreklamo si customer dahil sasabihin niya, dati naman walang ingay pag nagpreno kung sablay ka sumagot, hindi ko naman ginawa yung preno, pang ilalim ginawa ko dyan Maling katwiran yun. Once na kinalas mo yung pyesa, kahit hindi pa yan yung ginawa mo, dapat ibalik mo pa rin yan ng malinis kahit hindi siya malinis nung tinanggal mo. Ayun ang tamang paggawa para walang reklamo si customer. Balik na ako sa trabaho dahil nailagay ko na yung 2 bolt dito sa brake caliper. Gamit itong impact wrench ko, i-final ko na yung higpit dito sa 2 bolt sa brake caliper. Balik ako dito sa stabilizer link mga boss, dahil nga sa may problema na yung stabilizer link niya, kalug na rin. Ito na ngayon yung bago na pinabili ko kay customer. Sa paglagay niyan mga boss, unahin nyo dito sa baba, sa stabilizer bar niya. Diyan nyo muna ikabit, tapos gamit yung tubo, idiin nyo itong stabilizer bar. Para dito sa kabilang dulo ng linkage nyo, madali nyo mailagay sa shock absorber yan. Tsaka nyo ilagay yung nut na number 17. Laging ganun mga boss, yung bolt, yung nut, ipakapit nyo muna yan sa thread niya. Para pag ginamitan nyo ng impact wrench, hindi kayo makalose thread. O diba? Ganun lang siya kasimple. At dito naman sa baba ng linkage mo, dahil hindi pwede gamitan ng impact wrench yan, hindi kakasya, ginamitan ko lang yan ng box wrench na number 17 sa paghigpit. Pag okay na, dito naman tayo ngayon sa bagong tie rod. Inilagay ko na yan mga boss. Ang ginamit kong tanda dyan mga boss para hindi magbago yung alignment, yung nut nya. Kung nasimulan nyo yung video, ilagay ko na itong tie rod dito sa steering knuckle, tapos yung nut na number 17, ipinakapit ko na yan dito sa thread nya, tsaka ako ngayon i-final yung higpit gamit itong impact wrench ko. Pati itong nut na maglalak dito sa tie rod, higpitan ko na rin yan mga boss.
Siya nga pala mga boss, both side dito sa harapan, same parts, pinalitan ko. At syempre naman, sinabihan ko pa rin si customer na kailangan niya pa rin magpa-align kahit na nawala pa yung lagutok. Dahil nga sa nagpalit ako ng mga pang-ilalim niya. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat!